Nako, sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee, parang nakakaduda at nakakapagtaka. Matapos po na mag-resign si Manny Bunuan ng Department of Public Works and Highway at tinanggap ni Pangulong Marcos at pinalit na nga si Secretary Dizon, dito po sa pangalawang hearing ang nakapagtataka, wala na silang masyadong itinanong. Halos hindi na tinanong. Kasi ang gustong palabasin ng komite at ng mga senador ay tapos na yung term niya. Nag-resign at tinanggap. Parang wala nang pananagutan, ganun ba? Alam ba ninyo na nag-uumpisa pa lang yung hearing? Nagkaroon na ng pagkakataong umalis at pinayagang umalis. Para bang okay lang. Wala na kami pwedeng tanong sa iyo dahil hindi ka na Public Works Secretary. Ano yun? Hindi naman ang pag-uusapan kung ano ang ginagawa ngayon eh. Dapat ang itinanong kay Bunuan ano ang kanyang ginawa. Sa loob ng 3 taon na Secretary ng Public Works, bakit nagkaroon ng ghost project? Bakit nagkaroon ng substandard project? Yun ang dapat tanungin para malaman kung talagang hanggang saan ang kanyang pananagutan. Pero dito sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee under Marcoleta, hindi na po tinanong at pinayagang pang umalis. Hindi na humarap. Anong ibig sabihin ito? Wala nang pananagutan si Bunuan? Hindi na tinanong ng mga senador dahil hindi na Public Works Secretary? Sandali at mukhang may nakikita ako dito na parang pinagtatakpan at parang malabo itong investigasyong ito. Sa aking opinion. Kasi, para bang, sige, tapos ka na. May bagong sekretary na lang aming tatanungin. Anong aalamin mo? Anong tatanungin mo doon sa bagong sekretary? Wala namang kasalanan yun. Kauupo lang. At saka ang dapat pinag-uusapan ay itong nakaraan. Ano ang nangyari? What happened? Bakit nagkaroon ng ghost project? Merong accountability dyan. Ang dating sekretary. Merong malaking pananagutan si Bunuan. Kaya dapat yan hindi pinapauwi at tinatanong mula umpisa. Ano ang kanyang ginawa? Alam niyo ang mga dapat tanong sa kanya, bakit hindi niya na-monitor ang mga project? Bakit hindi siya nag-inspeksyon? Hindi niya personal na minonitor ang project. Bakit umasa siya sa mga fake report ng mga district engineer niya na pinalabas ay okay na yung project, tapos na yung project, yung pala naman wala at substandard. Yun ang pananagutan niya. Pangalawa, bakit yung mga district engineer ay may mga sariling construction company? Ibawal yun, conflict of interest. Marami pa hong dapat tanungin at papanagutin si Bunuan. Ngayon, ibig sabihin sa susunod na mga hearing, hindi na kailangan siya. Ay nandyan na ho eh. Dumating sa hearing kahapon, hindi na ho tinanong at pinauwi na nga. Parang wala na nagka-interest ng mga senador ng Blue Ribbon Committee na tanungin ang dating Public Works Secretary. At ang iniipit nila, tinatanong ay yung OIC o yung kinatawan doon. Anong kinalaman doon? Kaya nga sabi ng babae, wala po akong alam sa operation. Dapat lahat ng operation, lahat ng pondo, dapat tinanong kay Secretary Bunuan, magkaano ba ang pera sa flood control project ng panahon mo? Magkaano ba, ano ba ang mga nagawa ng opisina mo under ng iyong opisina ng panahon mo ng 3 taon? Ang daming dapat tinanong eh. Kaya talagang ngayon pa lang lutong Macau na ang investigasyon. Sa aking personal na opinion. At ipanaalala ko sa inyo, ang investigasyon ng Senado and aid of legislation lang. Wala silang authority magpakulong, ang kanila recommendatory lang. Pagkatapos ng investigasyon, gagawa ng committee report at magre-recommenda kung sino kasuhan. Yun lang. Di ba? So huwag nating aasahan na magkaroon ng closure ang investigasyon ng Kongreso at Senado sa isyong ito na flood control scam o flood control project robbery, pinagnakawan ng mga Pilipino. Dito pa lang ho sa pangalawang hearing, nakakadismaya na. Sa halip na ipitin, pukpukin, tanungin mula ulo hanggang paa kung anong ginawa ng dating sekretary, pinayagang umuwi. Para bang wala nang pananagutan, wala nang pakialam dahil nag-resign na, dahil tinanggal na. Mas dapat lumalim ang tanong dahil wala na siyang koneksyon sa gobyerno. Tanggal na siya. Dapat papanagutin.
Hindi yung dahil tapos na wala na kaming tatanong sa inyo. Anong klase mga? Hindi ko nilalahat. Ano ba itong ating mga senador? Ang iingay sa interview sa media na akala mo kaya magpakulong. Akala mo kayang panagutin ng lahat. Pero nung kaharap na wala nang itanong. Nung kaharap na wala nang magawa. Ano yun? Senador Marcoleta, abogado ka, alam mo, sabi mo nga, mahirap yung hindi abogado. Nagde-decide ka agad. Or iba sinasabi, kaya tuloy nagagalit si Ping Lacson. Sabi nga ni Ping Lacson, hindi kami epal. Kung gusto mo ng away, makikipag-away kami. Karapatan ng bawat senador kung anong gusto sabihin sa mga expose tungkol sa mga scam sa ating bansa. Pero, hindi naman pangunguna yun sa komite. So nakikita ko na mukhang malabnaw, mukhang walang direksyong malinaw ang Blue Ribbon Committee. Pasintabi na sa aking opinion. Kasi ngayon, dapat papanagutin, hindi nila piniga. Ngayon, parang ang tanungan tungkol doon kay Diskaya, para lang showbiz Ilan ang kotse mo? Saan galing ang pera mo? Ganun lang Walang diin, walang authority. Parang wala man lang galit yung mga senador. Bakit? Dahil ba yung ibang kontraktor na gusto nyong imbitahan dyan ay donor ng mga politiko? Dahil ba nakinabag din kayo? Kaya nga yan po yung nakakasirang sa kredibilidad ng investigasyon and legislation. Kasi ang mga kontraktor ay donor ng mga kandidato. At ang mga senador umaming nakatanggap ng donasyon. So, tsubibo, salitang kanto. Anong hustisyang makukuha ng mga Pilipino dito sa ganitong klase ng galaw at investigasyon? Pero, muli natin ipinapalaala, sana po magkaroon ng katarungan ng pera ng mamamayan Pilipino. Sa lahat ng paraan dapat gawin ng gobyerno, panagutin ang lahat ng dapat panagutin, taga-public works, politiko at kontraktor. Pero inuulit ko, huwag tayong umasa dito sa mga senador at congressman. In aid of legislation lang, wala silang authority magpakulong at magsabing guilty ang mga nasa likod ng scam at robbery. Wala silang authority doon. Maaring ito ay political publicity lang or galawan para lang kunwari may ginagawa. O baka nga yung iba humulugas kamay kasi napansin ko yung isa na naman senador kahit na marami nakapilang senador ang gusto magtanong inuunahan niya dahil siya daw mayroong authority. O nakita mo, naggugulangan, nagsisingitan. Malamang ma-whitewash pag sa kanila ay aasa. Tama lang na sana ang Office of the President, ang lagi kong sinasabi, Office of the President ang mismong manguna. Siya mismo ang gumawa ng investigasyon ito. Actually, ang aking paniniwala ay pasintabi na po. Dapat hindi na naglagay ng sekretary pansamantala sa DPWH. Dapat tinake over muna ng Pangulo. Dapat ang Pangulo mismo ang pansamantalang naging sekretary. Pwede naman presidente ka, ikaw rin ang sekretary. Kasi may crisis sa DPWH. May robbery, may scam, may malaking perang nawala. So dapat ang Pangulo mismo naghawak niya. Hindi ko lang alam kung bakit pinaubaya sa iba. Si Dizon daw maghahawak. Tingnan natin kung ano mangyayari. Any comment, reaction, malaya po kayo.